So, hello guys. So, maayong buntag sa inyo. So, kadlaw na karon no. Mao nang ngit-ngit paghihapon. Kay wala man tay gibuhat, naman ta sa atong area of responsibility. Responsibility naman ta sa atong EOR. So, meaning nata sa atong work karon tapos mingaw man atong EOR karon kay walay operation kay tungod kadlawon. So atong buhaton is maghatag ta og reaction video about aning pagka-promote ni General Torre. So kumbaga na-promote man siya, so 3-star na siya karon. Alright, so kini is maghatag ta dinhi og honest opinion or fair na opinion. So, wala tamang lait ha. Again, i-clarify lang nako. Wala ko mang lait, dili ko mang trash talk. Kumbaga, ang ako lang din is hatagan lang nako ning opinion ning iyahang pagka-promote na pagka 3-star ug kaning ug isa pa pod si General Pajardo, kining babae pod na promote pod ni. So dinhi sa ta kay General Torre. Kay tungod si General Torre is bisan naman pod siguro si General Torre, sir, bisan ikaw naman pod siguro aware man pod siguro ka na most of mga kababayan natin na mga Pilipino is binansagan kang the most hated policeman. Yun yung nabasa ko na mga comment. Then, yun din yung mga nabasa ko sa mga iba't ibang platform. Pero, alam naman natin kung bakit po marami ding galit sa inyo. Kasi nga, sabi mo nga, is, siyempre yung magagalit sa iyo, katong mga Duterte supporters. Okay. So, atong hatagag og opinion din if deserve ba niya na ma-promote bilang 3-star. So, remember ha, special kanina promotion kay tungod ang si BBM mismo jud ang nagkuan sa yaha, award sa yaha sa iyang promotion. So this is so special. So ang akong opinion is sa administrasyon karon ana man jud na every administration, kumbaga sa mga dumadaan na mga presidente, tatawagin niya ng administrasyon. Kagaya ngayon, yung administrasyon ngayon tatawaging Marcos administration. So, sa Marcos administration, itong si General Torre, ito yung kumbaga ito yung naging key factor ng administrasyon. Kumbaga, siya yung parang susi sa mga operasyon ng administrasyon. Example, nung una, kay Kibuloy. So, siya din yung kumbaga nag-lead na arestuhin si Kibuloy. Pero alam naman po natin lahat na si Kibuloy ay hindi sa kanya sumurrender. In short, hindi po siya ang nakakita or nakadakip kay Kibuloy. Yung sinasabi niyang nahuli niya
si Kibuloy sa compound. Wala po yun, hindi po yun totoo. Kasi nga, ang katotohanan po doon, si Kibuloy ay sumuko mismo sa EFP, sa Armed Forces of the Philippines. Doon siya sumuko. Then, ang ginawa ng EFP is iniskortan siya at sinuko siya doon sa mga pulis. Then nagulat na lang si Torre nang bigla na lang nasa hangar area na si Kibuloy. Then doon niya na inaresto. So si Torre, si General Torre, siya po ang kumbaga ginamit or siya po ang naging policeman na naging key factor ng mga operasyon ng administrasyon. Katulad nung panahon ni Duterte, yung key factor din na policeman sa panahon ni Duterte is, alam naman natin, si General Bato de la Rosa, di ba? Siya yung talagang gamit na gamit talaga sa administrasyon. Itong si General Bato na ngayon ay isang senador at tumatakbong senador ulit. Huwag po nating kalimutan, iboto. So, in terms of deserve ba talaga ni General Torre? Well, sinasabi ko nga, kung magbabase po tayo sa mga current administration, sa itong administration na ito, syempre, deserve ni Torre ang award or reward ng administrasyon ngayon. Kasi nga, itong si Torre is most accomplishment niya, yung mga mabibigat na accomplishment is siya yung most accomplishment na mabibigat na anong tawag dito, mga accomplishment na mabibigat na na-accomplish ng administrasyon ngayon, mostly si General Torre ang key factor. Kumbaga siya yung ginagamit. Then, yun na nga, yung sa kay Kibuloy at currently, itong pag-aresto niya kay former President Rodrigo Roa Duterte. Oo, si General Torre din yun, yung nag-aresto nun. 'Di ba? Pero, well, marami pa pong issue about dun sa pag-arrest. Then, siyempre, hindi natin yan matatalakay dito kasi nga, hindi naman po tayo abogado. Kumbaga, wala po tayong sapat na knowledge about dyan sa issue na yan. So, hindi naman tayo pwedeng basta-basta na lang po tayo magsalita about sa issue na yan. Basta yung alam ko lang, then based din sa narinig ko at napanood ko doon sa Senate hearing, doon sa committee ni Senator Amy Marcos is marami po talagang lapse at marami pong maling nagawa doon sa pag-arrest kay former President Duterte. Arrest doon kay former President Duterte. So, ang opinion ko dito, deserve naman ni General Torre ang ma-awardan siya ng isa pang star. Kaya naging 3-star na siya. Deserve naman niya kasi nga ginawa lang naman niya yung tungkulin niya, yung trabaho niya, kung ano yung gusto ng administrasyon. Remember, is nakabase pa rin po tayo kung kaninong administrasyon ang namumuno sa ngayon. Kasi Marcos administration po ngayon, so sa paningin po ni Marcos is nagampanan po ni Torre at na-accomplish po ni Torre yung mga pinapagawa sa kanya, so deserve naman niya. Pero yun lang nga, deserve mo nga, kaso sa mga Duterte supporters at iba, kahit hindi mga Duterte supporters
especially sa mga Duterte supporters, is marami pa rin talagang galit na galit sa'yo. Especially sa mga Duterte supporters, galit na galit talaga sila sa'yo. So, alam naman po natin yan na alam po yan ni General Torre. Aware po siya dyan. Kasi nga po, siyempre, meron talagang pros and cons sa lahat po na gagawin natin. 'Di ba? Katulad ngayon, ginagawa lang ni General Torre yung trabaho niya at tungkulin niya kasi nga, aminin na natin, under po siya ng executive. So, under po siya ng president. 'Di ba? Ang policemen po at ang mga sundalo is under po sa pamumuno ng presidente. So kung ano man yung gusto ng presidente, wala po silang magagawa kundi sundin ito. Then nagkataon lang na itong si General Torre ay ang right person or kumbaga sumasang-ayon sa gusto ng administrasyon. Ganyan po talaga yan. Meron naman pong mga ibang personnel, police personnel na hindi sang-ayon pero hindi naman po ibig sabihin na wala na po talagang sangayon. So kumbaga, sa lahat po ng mga general, is ito pong si General Torre ang 100% na sumasang-ayon sa gustong mangyari ng administrasyon or anumang utos na ipagawa ng presidente. Remember po na, so para po sa akin, ginagawa lang po din niya yung trabaho niya at tungkulin niya bilang pulis at general. Kasi sinasabi ko nga, pag nasa high rank position ka na po, hindi naman po ibig sabihin na ikaw na yung masusunod. Number one, nandyan pa din yung PNP chief ninyo. So kahit po general ka na, 2-star general ka na, dati 2-star general pa lang siya, kahit 1-star general, 2-star general, or 3-star general ka na pulis or sundalo, hindi mo pa rin hawak yung desisyon. Overall na desisyon, hindi mo pa rin hawak. Meron kang nasasakupan, meron kang mga tauhan, pero overall na desisyon, hindi mo pa rin yan hawak. Kasi nga, number one, meron kayong PNP chief. Kung sa Armed Forces din, meron silang EFP chief. So yun po yung overall na magkukuman. Then, beside that, yung magkukuman po ng PNP chief at AFP chief is yung presidente. So, kahit po ikaw ay PNP chief ngayon or AFP chief, hindi mo pa rin hawak yung desisyon. Kasi nga, meron pa rin, under ka pa rin ng presidente. So, kung ano man yung ipag-uutos ng presidente sa'yo, so dapat mo pa rin tuparin yan as tungkulin mo at trabaho mo sa bayan. So wala kang magagawa kung uutusan ka ng presidente ngayon na ganito, ganyan, pero kung hindi ka man sasangayon, nasa sayo na, pwede kang mag-voluntary resign. Nasa sayo na yun. Pero mostly, kadalasan talaga, is sumusunod. Kasi nga, sayang din naman yung pagserbisyo mo. Kaya remember po, based on my own opinion, wag naman po natin isisi kay General Torre lahat. Kumbaga, dito kasi na senaryo, hindi naman ako, alam nyo, hindi po ako totally galit kay General Torre kasi alam ko na sumusunod lang po siya sa utos. Kung ano po yung utos at gustong ipatrabaho sa kanya is sinusunod lang niya ito. Kasi nga, yun yung tinatawag na serbisyo. Whether itong serbisyo na ito is madaming magagalit sa iyo or madaming hindi matutuwa, as long as hindi ka pa ready mag-resign is no choice ka kundi susundin ito. Kaya deserve naman niya. Kaya po sa akin po mga madlang people, guys, is
wag naman po nating husgahan si General Torre. So kumbaga, ganun po talaga. Every administration. Every administration po. Katulad nung Duterte administration, 'di ba? Yung kumbaga yung gamit na gamit talaga ni Duterte na police is itong si PNP chief Bato na ngayon ay senador na. So, that time, marami pong galit kay General Bato. Marami ding hindi po natutuwa sa mga ginagawa niya. Pero, yung ginagawa ni General Bato dati is based lang din sa kung ano yung utos ng presidente. So, kung ano man yung utos sa kanya ng presidente, yun yung ginagawa niya. Kasi nga, yun yung tungkulin niya, to serve. So, ganun lang din po yun. Sa panahon din ni Marcos ngayon. Kung meron pong General Bato sa panahon ni Duterte, sa panahon ni Marcos ngayon, meron ding General Torre. So, deserve naman po. So, yung akin lang po dito is, well, hindi talaga ako natutuwa yung pag-aresto ni General Torre kay former President Duterte. Kahit ako, hindi po ako natutuwa. Well, in my honest opinion, galit na galit po ako. Pero, yun na nga po, hindi din po natin pwedeng isisi na lang po lahat kay General Torre yung ginawa niya kasi nga yung ginawa po kasi ni General Torre is sumusunod lang po siya sa utos. So, kung meron man pong sisihin sa ginawa nilang operation laban kay former President Duterte is yung sisihin siguro ng taong bayan is yung mas mataas pa na posisyon. Yung mas mataas pa na posisyon. Wag po si General Torre. So yun lang po, deserve po ni General Torre ang mabigyan po ng isa pang star. So 3 star na po siya ngayon. So itong si Jean Fajardo din, spokesperson ng PNP is ganun pa rin, deserve pa rin niya. Kasi nga kung ano yung salita ni PNP Chief Marvel is yun lang din yung sasabihin niya. Hindi naman po siya pwedeng mag-imbento ng kwento na walang basihan. Kumbaga, ganito lang po kasi yan. Mauunawaan nyo po kasi sila kung kayo po ang nasa kanilang sitwasyon. So kumbaga, kung ikaw ngayon, isa kang spokesperson ng PNP, 'di ba? So yung trabaho mo is tagapagsalita ng Philippine National Police. So ngayon, sinabihan ka ng PNP chief ninyo na ganito yung sasabihin mo sa publiko, ganito, ganyan, dapat. At yun lang, wala nang iba. Kung meron mang mga tanong sa'yo na beyond na sa knowledge mo, wag mo na lang muna sagutin. So, si Police Jean Fajardo, siyempre, is tinutupad lang niya kung ano yung tungkulin niya. So, sinusunod lang niya yung gustong sabihin ng PNP chief. 'Di ba? Kasi nga, mostly, kasi ganito po kasi yan, siya po yung spokesperson ng Philippine National Police. So, kumbaga, kung ano po yung sinasabi niya dyan, parang yan na din yung sinasabi ng PNP chief. So, depende na lang kung meron pong exclusive interview yung PNP chief. Pero kung wala pong exclusive interview, then publicly merong nagtatanong, then sasagot itong
spokesperson ng Philippine National Police na si Police Jean Fajardo is yun lang din po yung pagbabasihan niya kung ano po yung gustong ipasagot sa kanya nung mas mataas pa sa kanya is yun lang din po yung sinusunod niya. So, mauunawaan po natin sila. Kasi nga po, sabi nga po ng pulis, kahit po AFP, is kung ano po yung command ng mas nakakataas, yun po yung sinusunod. 'Di ba? Kung pag sinabi po ng commander, attack, wala po kayong magagawa kundi attack po talaga. Kung sasabihin po ng commander, retreat, hindi, retreat. Hindi ka na pwedeng lalaban pa kasi sinabi na ng commander, retreat na tayo, so retreat ka na din. So hindi po so ganun lang po. Pero kung ayaw niyo na pong, kumbaga ikaw, ayaw mo nang sumunod sa utos ng mas mataas pa sa'yo, iyon na nga yung ang pinakamagandang gawin mo is mag-resign. Pero yun na nga, sayang din po yung karera bilang isang pulis, di ba? Na yun lang yung dahilan na mag-resign ka. Meron din pong mga kapulisan na merong dignidad at paninindigan na kumbaga kung ayaw nila sa ganitong mga gawain, kumbaga kung para sa kanila mabigat itong mga misyon na ipapagawa sa kanila, kundi kumbaga hindi nila kaya, so yung iba nag-voluntary resign na lang talaga. Yun po yung dahilan nun. Pero mostly po sa mga pulis is sumusunod lang po ng utos. Remember, kahit po yung PNP chief, sumusunod lang din po yan ng utos sa mas nakakataas pa sa kanya. So ano ba yung mas nakakataas pa sa PNP chief? Yung executive office, at yun po yung office of the president. So sana po yung opinion ko ay maliwanag po sa lahat, pero to tell you frank, hindi po talaga ako pabor sa ginagawa ni General Torre. Kumbaga, kung sasabihin mo, hindi ka ba galit? Siyempre, in my honest opinion, galit na galit po din ako. Pero, yun na nga, nauunawaan ko din po siya. Kasi nga, sinusunod lang po din niya yung tungkulin niya bilang isang pulis. So, yun lang po. So, unawain lang po natin sila. Then, kung meron mang dapat questionin is kung meron mang dapat managot sa ginawang maling pag-aresto kay former President Duterte, ang dapat managot doon is hindi itong mga police personnel. Hindi po sila dapat yung managot. Kasi nga, itong mga pulis natin, kapulisan natin, sumusunod lang po yan sa utos. So, dapat ang managot is yung nag-utos mismo sa pulis. So, kung sino man yun muna yung hindi pa natin alam, ongoing pa yung hearing doon sa Senate na yung committee is si Senator Amy Marcos. So, abangan na lang po natin. So, marami pong salamat guys. So, sana po na intindihan nyo po yung aking opinion. Honest opinion po yan. Pero, hindi po talaga ako sang-ayon doon sa ginawa ni General Torre. Pero, yun na nga, naiintindihan ko din po siya. So, deserve niya pa din yung reward, yung promotion na ito. Kasi nga, Marcos administration. So, under sa Marcos administration siya at marami siyang natupad na accomplishment under Marcos administration. So, bilang ikaw si Marcos, so, dapat parangalan mo din yung isang pulis na tinupad yung gusto mong mangyari. So, yun lang po guys. Marami pong salamat. Huwag po kalimutan. Jaxtasy Vlog Channel. Oh, hi!